Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong tungkol sa classroom observation. Ayan, so marami po kasi tayong mga nakikitang katanungan po sa social media, sa mga comment section po. And meron din po mga nagpi-PM po sa atin po official Facebook page. Ayan, kung suspended na ba itong ating classroom observation or kung meron na rin po daw bang memorandum or DepEd order na magpapatunay na wala na po tayong classroom observation. Well, sa ngayon po, as of today, ngayon po ay January 14, 2026, ay wala pa naman po talagang pinapalabas na memo or DepEd order ang DepEd patungkol nga po dito sa bagong policy about classroom observation. Ayan, kasi kung maalala po natin, naging mainit po ang usapin tungkol sa classroom observation. Simula po ito last week, nung magkaroon po ng isang case, ang isang teacher from SDO Muntinlupa, ayan, na si Ma'am Agnes, na sa kasiwayang palad po ay binawian ng buhay, na isa nga daw po sa mga naging dahilan ay ang stress na naidulot nitong classroom observation. Ayan, so ito po yung naging usap-usapan ng lahat ng teachers po natin sa buong Pilipinas. And syempre, nakarating na rin po yan of course sa central office. Ayan, kaya nagpalabas na rin po ng reaction si Secretary Sani Angara patungkol nga po dito sa usapin ng classroom observation. So kung maalala po ninyo, nag-post po si Secretary Sani Angara sa kanyang official Facebook page noong nakaraang January 11. Ayan, ito po yung post niya. So nakalagay po dyan, mas makatao, mas makatarungan, inaayos na ang reforma sa classroom observation. Ayan, binigyan diin ng Department of Education na pinakikinggan nito ang saloobin ng mga guro pagdating sa classroom observation. Malinaw na prioridad ng kagawaran ang kapakanan at kapayapaan ng mga guro. Sa ngayon, hindi pa plano ng DepEd na tuluyang ihinto ang classroom observation. Kapag ginagawa ito ng maayos, makatao at may malinaw na layunin, mahalaga pa rin ito sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtuturo at sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Niniraw rin ng DepEd na ang classroom observation ay hindi dapat katakutan o ituring na parusa. Hindi ito dapat high stakes, sa halip ito ay dapat maging paraan ng pagtutulungan, isang suportado at kolaboratibong proseso sa loob ng paaralan at kasama ang kapwa-guro para sabay-sabay na matuto at gumaling. Sa halip na isang biglaang suspensyon, mas pinipili ng DepEd na ayusin ang sistema. Alright, so ito po, malinaw. Kung ito po yung pagbabasihan po natin, yung statement po ni Secretary Sani Angara, so parang hindi po magkakaroon ng suspension ng classroom observation. So ang nakalagay po kasi dito ay ayusin lamang po ang reforma. Ibig sabihin, magpapalabas po sila ng bagong polisiya, mga kamaestro, patungkol nga dito sa ating classroom observation. Pero syempre, ikinukonsidera din siguro ng DepEd yung suspension, ayan, at least for this school year, kasi patapos na rin naman po ang ating taong panuruan ng 2025 at 2026. Ayan, so yan naman po ang inihiling ng iba't ibang mga teachers group, and syempre kabilang na po dyan ang ating Teachers Dignity Coalition sa pangunguna po yan ni Sir Benjo Basas, na ipinapanawagan nga po na kumbaga temporarily suspended muna itong ating classroom observation. And anyway, tapos na rin naman po ang ating classroom observation 1, yung ating pong CO1 na nakaschedule po hanggang ngayong pong third quarter mga kamaestro. So kung isususpindi man ang atin pong CO, at least meron na rin po tayong isa, meron na po tayong isang classroom observation. Ayan, pero sabi nga natin, antayin po natin ang magiging bagong policy, at sa tingin ko ayan ay papalabas po sa pamamagitan ng isang DepEd order o isang DepEd memorandum. So yun po yung aantayin po natin. Pero as of now, ayun po ay hindi pa rin po suspended mga kamaestro. Ayan, so kaya sa mga nagtatanong kung hindi na raw ba sila magpapa-observe, well, tingin ko kailangan nyo pa rin po magpa-observe kasi wala pa naman po talagang ibinababang DepEd memo. So mahirap naman po na wala po tayong observation, especially po yung CO1 mga kamaestro, dahil napakahalaga po nun, dahil mayroon na lang po tayong isang week kasi hanggang next week na lang po ang quarter 3. Ayan, so hindi na po tayo pwede magpa-observe ng dalawang CO sa isang quarter mga kamaestro, kasi yung CO yung fourth quarter allotted po yun para sa ating CO number 2. Ayan, so sa mga hindi pa po nagpapa-observe diyan, pa-observe na po tayo, kasi nga wala pa naman po talagang memorandum na nagpapatunay na suspendido na po itong ating classroom observation. And ang advice lamang po natin diyan ay huwag po tayong magpaka-stress sa atin pong classroom observation. Pilitin lamang po natin na maging isang parang normal lang na yon, although mahirap kahit sabihin nating pilitin, kahit ako rin ay nakakaramdam din ako ng stress pagka malapit ng aking classroom observation. Pero kahit naman paano ay nalalagpasan naman po natin mga kamaestro. Basta ang mahalaga diyan ay gamay mo ang lesson mo,
ayan, maituro mo yung objectives mo, wala naman pong mangyayari po sa atin, ano po mga maestro. So relax-relax lang tayo habang tayo po ay inoobserbahan, ano po mga maestro. Ayan. And then syempre, ang sabi ko kanina, nabanggit ko na, isa sa pinapanawagan po ni Sir Benjo Pasas, ang aming pong national chairperson ng Teachers Dignity Coalition, ay hindi lamang yung hindi lamang ito issue about classroom observation, kundi yun mismong ating performance management system, na sana daw ay ibalik sa past. So ako po ay agree doon, agree ako doon sa itinutulak ni Sir Benjo Pasas ng TDC, ng Teachers Dignity Coalition, na mas maganda nga ibalik yung past, yung performance appraisal system for teachers, kasi ako po inaabutan ko po yun bago pa lang ako sa DepEd noon, at nakita ko ang kagandahan ng past. Kumbaga wala talaga siyang pressure masyado sa teacher, and hindi siya stressful, wala masyadong pressure, hindi stressful, and at the same time syempre na ibibigay natin yung best natin sa pagtuturo. Kahit sabihin natin past, mga maestro, ay hindi naman ibig sabihin na porket ibabalik sa past ay magre-relax lang ang mga teachers, mga maestro. So sa past naman, kahit sabihin mong hindi masyado stressful, ay naibibigay pa rin natin yung best natin sa pagtuturo, kasi nga alam naman natin, mas na-deliver ng isang teacher ang lesson kapag hindi siya stress, 'di ba? Yun naman talaga ang reality, mga maestro. Sa IPCRF kasi natin dito sa ating PMES, yung Performance Management and Evaluation System, yung tool po kasi ginamit niya talagang yung iba kasi talagang sobrang taas, mga maestro, sobrang taas nung tool, yung mga objectives na hinihingi, talagang minsan ang hirap abutin. So doon pa lang talagang di maiwasan na ma-stress si teacher, kasi isipin niya, paano kung hindi niya yun maipakita during the classroom observation? Malaking epekto yun, hindi lang kasi yun about sa performance, kasi yun ay alam naman natin, ginagamit po natin yan sa promotion, yung atin pong classroom observable indicators. So pag yun po ay bumaba, abay delikado tayo sa atin pong promotion, lalo pa ngayon sa ECP, sa Expanded Career Progression. So ang classroom observation po kasi ngayon sobrang bigat, sobrang bigat talaga, kasi hindi lang, sabi ko kanina, hindi lamang ito about sa pagtuturo mo, kasi nakasalalay din dito ang future mo, yung promotion mo. So yun po yung dapat sana mabago, mga maestro. Yun naman po inihiling natin sa atin pong Secretary Sani Angara, na sana po yun po ang makita, mga maestro, sa bagong pulisiyang inalabas, hopefully yun po ay masolve na. Ayan, bawasan na yung sobrang bigat ng ng classroom observation, kasi nga ayun, ang hirap ng bababa ka ng rating sa classroom observation, kasi hindi lamang yung yung performance mo as teacher yung affected, mga maestro, kundi sabi ko kanina, affected yan yung magiging future mo sa iyong promotion. Ayan, so alam naman po natin, napakahalaga po ng atin pong classroom observation ngayon, sa panahon ngayon, especially po sa atin pong Expanded Career Progression System. Ayan, so yun lamang po, kayo, kung tatanungin po natin, ano ba ang inyong saloobin, mga kamestro, patungkol dito sa ating classroom observation? Pabor ba kayo na ito'y alisin? Totally alisin na talaga? And pabor din ba kayo na ibalik sa past, mga kamestro, ang ating performance management system? Ayan, so comment po kayo sa ating comment section, kung ano po ang inyong saloobin, ano po ang inyong opinion patungkol po dito sa issue po ng ating pong classroom observation. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon, mga kamestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin about sa DepEd, and syempre sa mga benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye!